Isang mapitagan at marikit na na araw araw sa sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Norlin Timbudo. At ako naman si Binibining Janine Maybe Fernandez. At ngayong araw, samahan niyo kami sa talakayang patungkol sa Panitikan sa Metro Manila. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay isang sining ng pagpapahayag ng kaisipan, damdamin at karanasan sa pamamagitan ng salita, pasulat man o pasalita. Ito ay nahahati sa dalawa. Ito ay maaaring patula at maaari ring nasa anyong nobela, maikling kwento, dula at iba pa. ang Metro Manila ay ang pambansang kapitol na rehiyon ng Pilipinas, ang sentro ng politika, komersyo, industriya, komunikasyon, kultura at edukasyon ng ating bansa. Ito ay isang tanging rehiyon na nilikha sa bisa ng Presidential Decree 824 ni Pangulong Ferdinand Marcos noong November 7, 1974 na sumailalim sa 17 munisipalidad at lungsod sa ilalim ng politikal at administratibo na organisasyon. Binubuo ito ng mga sumusunod na lugar: Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Ang mga lugar sa Metro Manila ay naging saksi sa maraming mga makasaysayan na pangyayari sa ating bansa, mula sa pagpiit ni Dr. Rizal sa Fort Santiago, pagbaril sa kanya sa Luneta, digmaan sa Manila Bay, pananakop ng mga Hapon, inaugurasyon ng halos lahat ng naging pangulo ng bansa, asinasyon ni Ninoy Aquino, hanggang sa EDSA 1, EDSA 2, at napakarami pang iba. Sa dami rin ng mga manunulat sa rehiyong ito ay hindi na rin kasya na magtala pa ng lahat ng ito maliban na lamang sa mga pambansang alagad ng sining tulad ni Amado V. Hernandez, Francisco Arcelana, Sionel Jose, Berfolio Almarcio, at Benvenido Lombera. Kabilang sa panitikan ng Metro Manila ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ito ay isinulat at ipinalabas bandang 1896 bago at habang nagaganap ang himagsikang Pilipino laban sa mga Espanyol. Ang may akda sa tulang ito ay si Andres Bonifacio na kilala bilang ama ng himagsikang Pilipino at tagapagtatag ng katipunan. Siya rin ay gumagamit ng panitikan bilang sandata upang gisingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ay isang tulang nagpapahayag ng taus-pusong pagmamahal sa bayan. Ipinapakita sa akda na walang pag-ibig ang hihigit sa pag-ibig ng sariling lupa. Binibigyang diin dito na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay handang magsakripisyo ng dugo, yaman, talino at maging ng sariling buhay. Ngayon naman, dadako naman tayo sa politikang pinamagatang litanya kay Ninoy. Ito ay naisulat pagkatapos ng pagpaslang kay Benigno Ninoy Aquino Jr. noong 1983. Ito ay sinulat ni Patrocinio B. Villaforte, isang makata at manunulat na gumamit ng panitikan upang ipahayag ang mga isyong panlipunan at politikal. Ang litanya kay Ninoy ay isang tulang parangal kay Ninoy Aquino. Siya ay hinangaan din sa kanyang talino, tapang sa salita at gawa. Siya din ay nagdasal upang ang hustisya ay manaig at ang bayan ay umusbong sa ekonomiya at teknolohiya at iba pa. Siya din ay hinusgahan at binatikos dahil sa kanyang mga utos na hindi tanggap ng mga tao sa lipunan, dahil ito daw ay makasarili, authoritative, at berdadong mga utos. Kaya marami ang nagalit at bumatikos sa kanyang panunungkulan sa pamamagitan ng mga masasakit na salita. Ginamit ang anyong litanya o panalangin upang ipakita na ang kanyang buhay at kamatayan ay inialay sa paghahangad ng hustisyang panlipunan at demokrasya. Ipinapakita din sa tula kung paano naging inspirasyon si Ninoy sa patuloy na pagkikibaka ng mamamayan. Ang tulang ito ay hindi lamang paggunita kay Ninoy Aquino, kundi isang paalala sa bawat Pilipino na ipaglaban ang kalayaan at katarungan, lalo na sa gitna ng pang-aapi.
Sa panahon ng kontemporaryong panitikan, bandang ika-20 siglo, sa panahon ng mabilis na urbanisasyon sa Metro Manila, nabuo ang kwentong Nagmamadali ang Maynila. Ito ay sinulat ni Serafin Ginigundo, isang makata na tumatalakay sa karanasan at realidad ng buhay sa lungsod, lalo na sa Metro Manila. Ang Nagmamadali ang Maynila ay isang tulang naglalarawan ng mabilis at magulong takbo ng buhay. Ipinapakita sa akda ang mga buhay na tila laging nagmamadali at walang panahon para sa sarili at kapwa. Ipinapakita rin ang epekto ng modernisasyon at urbanisasyon sa pamumuhay ng mga tao sa Maynila. Ipinapakita dito ang stress at pagod na dulot ng buhay lungsod at ang pagkawala ng ugnayan at malasakit ng tao sa isa't isa. Dahil sa pagmamadali, ito ay sumasalamin sa karanasan ng maraming Pilipino sa Metro Manila kung saan ang oras ay laging kulang at ang buhay ay palaging nagmamadali. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang pang-apat na panitikan sa Metro Manila. Ito ay isinulat ni Rolando Bernales, makata na kilala sa mga akdang tumatalakay sa politika, kasaysayan at karanasan ng mamamayan sa lungsod. Ito ay pinamagatang 1986 at 1996 sa Mendiola, sa EDSA at sa kung saan-saan. Isinulat ito at pinalabas pagkatapos ng EDSA People Power Revolution 1986 at paggunita sa mga sumusunod na pangyayari hanggang 1996. Ang 1986 at 1996 ay isang tulang naglalarawan sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na naganap sa Mendiola at EDSA. Ipinapakita sa akda ang mga kilos protesta, demonstrasyon at pagkikibaka ng mamamayan para sa kalayaan at pagbabago. Ipinapakita rin ang pagkakaiba ng pag-asa noong 1986 at ang pagkadismaya ng iilan pagdating ng 1996 dahil sa patuloy na suliranin sa lipunan. Ipinapakita ng tulang ito na ang pagkikibaka ng Pilipino ay hindi natapos noong 1986, kundi patuloy pang hinaharap sa iba't ibang lugar at panahon. Ang panghuli ay isang dulang pampelikula, ang Maynila sa mga kuko ng liwanag. Ang lumikha ng script ay si Clodoaldo Del Mundo Jr. at sa direksyon ni Lino Broca at orihinal na may akda ng nobela na si Edgardo M. Reyes. Ang Maynila sa mga kuko ng liwanag ay isang dulang pampelikula na naglalarawan ng malupit na realidad ng buhay sa Maynila. Sinusundan nito ang kwento ng isang lalaki mula sa probinsya na pumunta sa lungsod upang hanapin ang kanyang minamahal at maghanap ng mas magandang buhay. Sa halip na pag-asa, kanyang naranasan ang kahirapan, pagsasamantala, kawalan ng katarungan at pagkadurog ng pangarap sa kamay ng lungsod. Ito ay nagpapakita ng mandilim na mukha ng urbanisasyon at kritika sa sistemang mapagsamantala sa mga mahihirap. At doon natapos ang ating talakayan sa araw na ito. Muli ako nga po si Binibining Norlin Timbudo. At ako naman si Binibining Janine Maybe Fernandez. Nagsasabing, paalam!